Magandang umaga muli mga bata. Ako si Binibining Maria Rochelle Jennifer R. Pularian. Masaya akong makasama kayong muli upang tuklasin ang mga bagong kaalaman na tiyak na magagamit ninyo sa inyong pangaraw-araw na buhay. Handa na ba kayong matuto, magsaya, at makilahok ng masigla sa ating talakayan? Napakahusay! Bago tayo tuluyang magsimula, tiyakin muna natin na ang lahat ay handa ng isipan at damdamin upang makinig, sumagot at magipagtulungan ng maayos sa ating mga gawain. Ito ang ating paksa para sa araw na ito, ang pangalan. Handa na ba kayong matuto at tuklasin ang lahat tungkol dito? Narito ang ating mga layunin para sa araw na ito. Una, natutukoy ang dalawang uri ng pangalan. Pangalawa, na pag-uugnay ang mga larawan sa tamang uri ng pangalan sa pamamagitan ng matching activity. Pangatlo, napapahalagahan ang tamang paggamit ng pangalan sa pagsulat at pagsalita. Bago tayo magsimula, maglaro muna tayo ng mabilis. Ano ang tawag sa bagay o tao na maipapakita ko o babanggitin? Handa na ba kayo? Ito ang unang halimbawa. Ano ang tawag ninyo sa akin? Tama, guro. At ano naman ang tiyak na tawag sa akin? Mahusay, Binibining Rochelle. Ito naman, anong tawag sa lugar na pinag-aralan ninyo ngayon? Ano ang tawag dito? Napakagaling! Paaralan. At ano ang tiyak na pangalan ng ating paaralan? Napakahusay! Lenamon Central School. Napapansin niyo ba na may mga tawag na pangkalahatan lamang at mayroon ding tiyak o espesyal na pangalan? Ang aralin natin sa araw na ito ay ang dalawang uri ng pangalan. Ngayon, tutuklasin natin ang dalawang uri ng pangalan. Isipin ninyo ito. Kapag sinabi kong guro, alam niyo na kagad kung sino ako. Mahusay. Iyan ang tinatawag na pangalang pambalana. Ito ay pangkalahatang tawag lamang sa tao, bagay, lugar o pangyayari. Nagsisimula ito sa maliit na titik, maliban na lang kung ito ang unang salita sa pangungusap. Halina tuklasin natin ang mga halimbawa ng pangalang pambalana. Sa tao, ito ay ang mga bata, guro, magulang, doktor. At kung sa lugar, paaralan, bayan, probinsya, at bansa. At kung sa bagay naman, ito ay ang mga upuan, mesa, lapis, sasakyan. At ang huli ang pangyayari. Narito ang halimbawa, kaarawan, buwan, araw, at pista. Ano nga ulit ang tawag sa pangalang pambalana? Tama! Ito ay pangkalahatang tawag lamang sa tao, bagay, lugar, o pangyayari. Ito ay nagsisimula sa maliit na titik, maliban na lang kung ito ang unang salita sa pangungusap. Sige nga, subukan ninyo kapag sinabi kong bata, ano ito? Mahusay, ito ay pangalang pambalana. At kapag sinabi ko namang aklat, napakahusay, pangalang pambalana rin. Ngayon naman, kapag sinabi kong Binibining Rochelle Pularian o Maikon Lanao del Norte, alam niyo na kaagad kung sino o ano ang tinutukoy ko. Tama ba? Tama na tama. Dahil iyan naman ang tinatawag o tiyak na pangalan at walang katulad. Pero, iyan naman ang tinatawag nating pangalang pantangi. Ito ang tatatangi at tiyak na pangalan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. At tandaan ninyo ng mabuti, palagi itong nagsisimula sa malaking titik kahit saan man ito ilagay sa pangungusap. At ngayon, malalaman ninyo ang mga halimbawa ng pangalang pantangi. Kung sa tao, narito ang halimbawa. Ana, Guro Rias, Dr. Santos, Jose Rizal. At kung sa lugar naman, ito ang halimbawa. Lungsod ng Maynila, Pilipinas, Ilog Agos, Bundok Apo.
Sa bagay, lapis punggol, aklat ng Filipino, sasakyang jeepney, at sa huli ang pangyayari, Pasko, Araw ng Kalayaan, Kaarawan ni Maria. Ano nga ulit ang pangalang pantangi? Magaling! Ito ang tatangi at tiyak na pangalan ng isang tao, bagay, lugar o pangyayari. At tandaan ninyo ng mabuti, palagi itong nagsisimula sa malaking titik, kahit saan man ito ilagay sa pangungusap. Bigyan niyo ko ng tatlong palakpak. Halina't subukan nating pagtugmain ang mga ito. Kapag nagpakita ko ng mga larawan na pambalana, bibigyan niyo ako ng katapat na pantangi. Handa na ba kayong magpataasan ng kamay? Magaling! Sa unang larawan, bansa. Mahusay! Napakagaling mo! Ang bansa ay Pilipinas. Pangalawa, guro. Tama! Si Binibining Maria. Pangatlong larawan, ilog. Tama! Ilog Agos. Ano pa? Mahusay. Ilog Pasig. Pang-apat, araw. Tama! Biyernes. Ano pa? Lunes. Martes. Napakagaling! Natutuwa ako dahil naibigay ninyo ang tamang sagot sa aking katanungan. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Malinaw ba ang aking pagpapaliwanag, mga bata? Magaling, magaling! Bago tayo magpatuloy sa susunod na hakbang ng ating klase, may katanungan ba kayo? Wala! Kung gayon, magpatuloy na tayo sa paglalapat. Mga bata, handa na ba kayong magpakitang gilas? Magkaroon tayo ng masayang paligsahan. Hahatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Ganito ang gagawin. Sa pisara, nakadikit ang mga salita sa kaliwat at ang uri naman ay sa kanan. Sa hudyat ko, tatakbo ang unang miyembro ng inyong pangkat upang iguhit ang mga linya na nauugnay sa tamang sagot. Pagkatapos, tatakbo pabalik upang tapikin ang kasunod na kaklase. Ang pangkat na makapagtapos ng tama, mabilis at maayos ang kilos ang mananalo. Tandaan, mabilis man dapat tama rin. Huwag kalimutang maging ligtas habang tumatakbo. Nakuha ba ang lahat? Handa na? Magsimula na ang laban. 1, 2, 3. Simulan na! Hinto na at palakpakan natin ang lahat dahil parehong pangkat ang nagpapakita ng galing at pagtutulungan. Ngayon, sabay-sabay nating suriin ang inyong gawa. Anong uri ng pangalan ang guro? Tama, ito ang pangalang pambalana. Ang Pilipinas. Mahusay, magaling talaga kayo. Ito ay pangalang pantangi. Ang ilog Agos. Magaling na magaling. Ito ay pangalang pantangi. Lungsod ng Iligan. Napakahusay ninyong lahat. Tama ang inyong mga sagot. Ito ay pangalang pantangi. At ang huli, paaralan. Napakagaling ninyo mga bata dahil nakuha ninyo. Ang paaralan ay pangalang pambalana. Ngayon, alam nyo na ang kaibahan ng pangalang pantangi at pambalana. Nalaman nyo na rin ano ang dalawang uri ng pangalan. Ano nga ang tawag sa salitang tumutukoy sa tao, bagay, lugar o pangyayari? Mahusay! Ito ang pangalan. At ano nga ang dalawang uri ng pangalan?
Magaling! Napakahusay! Ang dalawang uri ng pangalan ay pangalang Pambalana at pangalang Pangtangi. Kailan natin masasabing ito ay pangalang Pambalana? Mahusay! Masasabi nating pangalang Pambalana kapag ito ay pangkalahatang tawag lamang at nagsisimula sa maliit na titik. At ano naman ang katangian ng pangalang Pantangi? Magaling! Ang katangian ng pangalang Pantangi ay tiyak at natatanging pangalan at laging nagsisimula sa malaking titik. Tama na tama talaga ang inyong mga sagot. Ito, bakit mahalagang gamitin natin ng tama ang mga ito? Mahusay! Mahalagang gamitin ito upang magkaintindihan tayo ng maayos at maipakita ang respeto sa kapwa. Tama ang inyong mga sagot, mga bata. Ngayon, bigyan niyo ako ng sumakses clap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Step by step, sumakses! Ngayon, alamin pa natin kung bakit mahalagang gamitin natin ng tama ang pangalang Pantangi at pangalang Pambalana sa ating pang-araw-araw na buhay. Kapag tinatawag ninyo ang inyong kaklase, magulang, o sino mang tao sa kanilang tiyak na pangalan, ano ang pinapakita ninyo sa kanila? Tama! Ang pinapakita ninyo ay respeto at pagpapahalaga. Diba? Pinapakita nyo rin na kilala ninyo sila ng lubusan. Sino pa? Mahusay, ipinaramdam ninyo na sila ay special. Tama ang inyong mga sagot. Kapag ginagamit ninyo ng wasto ang malaking titik sa mga natatanging pangalan ng tao, lugar at pangyayari, hindi lamang ito tamas o gramatika. Ano ang ibig sabihin nito? Mahusay, ipinapakita ninyo na pinapahalagahan ninyo ang pagkakakilanlan ng bawat isa at ng ating bayan. Bukod pa rito, kapag tama ang inyong paggamit ng mga pangalan, ano ang mangyayari sa inyong pagkikipag-usap sa kapwa? Magaling! Magaling ang inyong mga sagot. Ipinapakita ninyo na pinahahalagahan ang pagkakakilala ng bawat isa at ng bayan at mahusay inyong sagot. Ipinapakita mo ang tapat at maingat sa pagsasalita at pagsusulat. Magaling mga bata. Kaya tandaan ninyo, ang tamang paggamit ng pangalan ay paraan nagpapakita ng respeto, pagmamahal at pagpapahalaga sa ating kapwa, sa ating komunidad at sa ating bansa. May mga katanungan ba kayo o gustong sabihin? Itaas ang mga kamay kung nais nyong magtanong. Kung wala nang magtatanong, kumuha ng isang one-whole na papel at sagutin ang ating pagtataya. Panuto, basahin at unawain ang bawat item. Isulat ang Pantangi kung pangalang may salungguhit ay tiyak na pangalan. At Pambalana naman kung ito ay pangkalahatang tawag lamang. Kung tapos na kayo, maaari nyo nang ipasa ang inyong papel sa harap at sabay-sabay nating sagutin ang mga katanungan. Una, bata. Anong pangalan ito? Anong uri ng pangalan ito? Tama, ito ay pangalang Pambalana. Pangalawa, Pilipinas. Pantangi. Pangatlo, paaralan. Pambalana. Pang-apat, Pantangi. Panglima, mahusay. Ito ay Pantangi. 6, Pambalana. Pang-7, Pantangi. Pang-8, Pambalana. Pang-9, Pantangi. 10, Pambalana. Ngayon, masaya ako dahil
may natututunan kayo sa araw na ito. Kunin ninyo ang inyong assignment notebook at isulat ang taktang aralin. Magsulat ng limang halimbawa ng pangalang pambalana at pangalang pantangi na makikita sa sariling tahanan o komunidad. Saan ito susulat? Mahusay, isulat ito sa kwaderno at ipasa ito bukas. Aalahanin ninyo palagi ang mga salitang tumutukoy sa tao, bagay, lugar o pangyayari ay tinatawag na pangalan. Mayroon itong dalawang uri na dapat nating laging tandaan. Una, ang pangalang pambalana. Ito ay pangkalahatang tawag lamang sa anumang bagay, tao, lugar o pangyayari at laging nagsisimula sa maliit na titik, maliban na lang kung ito ang unang salita sa pangungusap. Pangalawa, pangalang pantangi. Ito naman ay tiyak, natatangi at espesyal na pangalan at laging nagsisimula sa malaking titik saan man ito ilagay sa pangungusap. Higit sa lahat, tandaan ninyo, mahalagang gamitin natin ito ng tama sa ating pagsasalita at pagsusulat. Sa ganitong paraan, hindi lamang tayo sumusunod sa tamang balarila. Nagkakaintindihan din tayo ng maayos sa ating kapwa at higit sa lahat na ipapakita natin ang ating respeto at pagpapahalaga sa bawat tao, lugar at sa ating mahal na bansa. Ito ang kaalamang dadalhin ninyo sa inyong araw-araw na buhay. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikilahok, pakikinig at pagiging masigla sa ating klase ngayong araw. Mabuhay kayong lahat.